ang bagong James Santos Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang paksang mapapanood natin ay kung bakit kailangan natin ng kaligtasan. Halina at atin ang panoorin. Unang-una, alamin natin yung tinatawag na kaligtasan. Bakit natin kailangan ng kaligtasan? Lahat ho kasi ng iglesia, may kanya-kanyang pagtuturo tungkol sa kaligtasan. Kaya, napaka matalinong step na alamin natin yung kaligtasan. Kumbaga, yung kaligtasan, isang salita lang po yun. Pero it involves so many things. Yung tinatawag na kaligtasan. Unang-una po, pagka sinasabi yung kaligtasan, pag sinasabi po yung kaligtasan, dapat unang-una maintindihan mo, pagka may kaligtasan, may tagapagligtas. Pangalawa, may pagliligtasan. Pangatlo, may ililigtas. And a minor subject is papaano. Papaano maliligtas? O ililigtas, yun dapat iligtas ng tagapagligtas para mabuo yung tinatawag na kaligtasan. Diyan ho mayroong pinag-uusapang malalaking bagay. Ang karamihan, pag nagsasabi na ng kaligtasan, basta sumampalataya kay Kristo, ligtas ka. Tapos agad. No. Hindi nila alam, ang tinatawag na kaligtasan, kung Biblia ang ating pag-uusapan, naglalaman po ng 4 na malalaking bagay. Yung tagapagligtas, yung pagliligtasan sa nililigtas, at saka yung ililigtas at saka yung paraan. Paano ang pagliligtas? Yan po ay malalaking bagay na kailangan maintindihan sa kaligtasan. Unang-una, mag-aaral po tayo doon sa tinatawag na tagapagligtas. Kung Biblia po ang pag-uusapan, dito pa lang malaki ng usapan ito eh. At saka, yung papaano, kasama na po rito yung alin ba ililigtas? Katawan, kaluluwa, espiritu, etc. No? Masasagot na po yung tanong ng ating isang kapatid na bisita. Kung muna gusto ko pong maintindihan ninyo, sa Biblia, yun yung tagapagligtas, malawak pong salita yun eh. Alam po ba ninyong maraming tagapagligtas sa Biblia? Siguro, ang mga born again, hindi papayag sa akin na maraming tagapagligtas sa Biblia.
Sabi nila, iisa lang daw ang tagapagligtas at yun ay si Kristo Jesus. Hindi po ako naniniwala na si Kristo lang ang tagapagligtas. Napakamaling paniniwala yon ng mga born again. Umpisahan po natin yung salitang kaligtasan. Unang-una sabi ko, naniniwala ba kayo maraming tagapagligtas sa Biblia? Babasa po ako ng isa. Pakinggan nyo, ang pangunahing tagapagligtas ay ito. Sa unang Timoteo 4G, ganito nakasulat. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagtagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Sabi po ni San Pablo, dahil dito nagpapagal kami, nagtitiis kami, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay. Sa Diyos na buhay. Na tagapagligtas ng lahat ng mga tao. Lalo na ng sumasampalataya. Dito lang makakakuha na kayo ng karunungan, ano? Ito bilang tagapagligtas, itong Diyos na buhay, inililigtas niya lahat ng mga tao. Kahit anong klase, kahit anong panahon, kahit anong dispensasyon. Sino pa ang inililigtas niya? Lalo na ang sumasampalataya. Ano ho ang palagay nyo pag ginagamit yung lalo na ang sumasampalataya? Pwede niya bang iligtas ang hindi sumasampalataya? Impliedly, pwede. 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 Kasi yung salitang lalo na ang sumasampalataya, it should not have been given emphasis kung yung isa ay hindi niya pwedeng iligtas. Pwede niyang iligtas yung sumasampalataya, pwede niyang iligtas yung hindi sumasampalataya. Kaya lang, lalo na pag sumasampalataya ka, the more chances you have for salvation. Yun ang unang tagapagligtas, yung Diyos na buhay. Sino po yung Diyos na buhay? Na siyang tagapagligtas ng lahat ng mga tao. Sino yung Diyos na buhay na yun? Pakinggan nyo, sa Mateo 16, ganito po ating mababasa. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang wika ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ayaw humatol. Si Kristo ba ang Diyos na buhay? Explicit naman ang Biblia. Si Kristo raw yung Diyos na buhay. At sinabi na nga ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pag anak, may tatay. Tama po ba o hindi? O, pakinggan nyo. Sumatilawa ang biyaya, awa, at kapayapaan. Pakinggan nyo. Sumatilawa ang awa, biyaya, at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Jesucristo, anak ng Ama. O, kita mo. Magkaiba o hindi? Kailan liwanag eh? Sumatinawa ang biyaya mula sa Diyos Ama at kay Jesucristo, anak ng Diyos Ama. Eh kung di pa naman itong mga oneness na ito, huwag kayong magagalit. Ho? Si Kristo raw yung Diyos na buhay. Kaya liwanag naman sa Biblia eh. Si Kristo, anak ng Diyos na buhay. May Ama siya. Oh. Tama po. Naliwanag po ba yon mga kapatid? Wala namang contradiction eh. Ang Ama, Diyos na buhay. Si Kristo, anak ng Diyos na buhay. Sumatinawa ang biyaya mula sa Ama, sa Diyos Ama, at kay Kristo, anak ng Ama. Okay, liwanag. Ano pang kaliwanag ang gusto mo? Yung Ama ay merong anak. Yung Ama, Diyos na buhay,
Tinatawag po yan na tagapagligtas ng lahat ng tao. Bakit lahat ng tao? Ever since the foundation of the human race, ang nagliligtas ang Ama na. Si Kristo, kailan inihalal na tagapagligtas? Kailan? Nung nagkatawang tao. Tanggap niyo po ba yun? Ito mga matik-matik kung magsalita, si Kristo lang daw ang tagapagligtas. Paano yung tao nung wala pa siya? Hindi na maliligtas. Wala pa siya noon eh. Thousands of years after the creation of Adam, bago lumitaw si Kristo sa pagkakatawang tao, kailan siya ginawang tagapagligtas? Pakinggan nyo, sa 2:36 ng gawa ng mga apostol. Makatalastasin na ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Kailan siya ginawang Panginoon at Kristo? Nung nandito na siya sa lupa. Hindi ba? Tama o hindi? Noon ba, may katunayan ba tayo nung nandito na siya sa lupa, ginawa siyang Panginoon at Kristo, noon din siya ginawang tagapagligtas? Doon pa rin. 5:30. Ibilangon ng Diyos ng ating mga magulang. Si Jesus, Teka mo na. Napapansin niyo yung salita? Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siyang inyong pinatay at naibinitin sa isang punong kahoy na siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Tama ho ba yun o hindi? Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang itong si Jesus. Na inyong ipinako sa krus. Siya'y ginawa na prinsipe at tagapagligtas. Kailan tagapagligtas si Kristo? Nung gawin siyang tagapagligtas. Nung hindi pa siya ginagawang tagapagligtas na pa siya. Siyempre, ang tagapagligtas, yung Diyos na Ama, na nagliligtas ng lahat ng tao, lalo na ng sumasampalataya. Maaari sabihin, diba, bakit Mr. Soriano pwede bang mailigtas ng Ama yung hindi sumasampalataya? Pwede. Bakit hindi? Yung mga bata ba may pananampalataya? Mga bata. Meron? Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Kung 3 taong bata, may pananampalataya na yan? 4, 5, 6, 7. 7, makinig naman, hindi maintindihan yung pakikinggan eh. Yun ba ililigtas ng Diyos o hindi? Sumasampalataya mo yan o hindi? O kita mo, di lahat ng tao sa kupiligtas ng Ama, wala pa si Jesus sa lupa, nagliligtas na Ama. Okay? Ewan ko ba doon sa mga born again? Kaya kung ako kayo, alis na ako dyan eh. Niluloko lang tayo dyan. Wala, Jesus ng Jesus. Dapat i-differentiate mo ang pagliligtas. The first. And the credit of all salvation goes to the first Savior. And that is the God the Father. Tinatawag sa Bibliang the living God. Diyos vivo. Ang tawag dyan Diyos na buhay. Yun ang Ama. Si Kristo, tinatawag namang ang anak ng Diyos na buhay. Remember, ginagamitan po ito ng definite article. Ang anak ng Diyos na buhay. Tagapagligtas din siya. Ginawa siyang tagapagligtasan. Ginawang prinsipe at tagapagligtas. Kaya, ilan ang tagapagligtas nakikita natin? Para hindi tayo bobo. Di ba? Kasi bobo lumalabas sa iba iglesia, Biblia, ayaw na sa Biblia, isa lang ang Mali. Nakakadalawa na tayo, tatatluhin natin. Pakinggan nyo. Sa isang talata, ang meses na ito na kanilang itinakwil na sinasabi, sino ang sa iyo naglagay na puno at puno ay siyang sinubo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa pamamagitan ng kamay ng anghel. Ano ang pagkakasugo? Pakiulit mo nga. Ang meses na ito na kanilang itinakwil na sinasabi, sino ang sa iyo'y naglagay na puno at puno
ay siyang sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas. Tagapagligtas ba si Moises? Wala pa si Kristo noon kaya ang nagliligtas noon yung tagapagligtas na inihalal ng Diyos, si Moises. Pag nadikit ka kay Moises, ligtas ka. Yung nakita sa ilang, lahat ng gustong sumama sa akin, hali kayo. Yung ayaw, nila mo ng apoy. O, naligtas ba yung mga... Tagapagligtas ba si Moises? O, sa panahon natin, meron pa ba? Pakinggan niyo. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo. Pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Sino naman yon? Si Timoteo yun. Mag-ingat ka sa iyong sarili. Mag-ingat ka sa iyong turo. Sa paggawa mo nito, sarili mo ang ililigtas mo. Pati nang nakikinig sa iyo. Mga ngaral ba pwedeng tagapagligtas? O sabi, pati nakikinig sa iyo, maililigtas mo eh. O, di ba nakasulat? Ministro. O. Inatangan ng pagliligtas. Kaya tagapagligtas pinag-uusapan. O ngayon, bukod dyan, meron pa ba? Pakinggan niyo hula. At ayon sa iyong saganang mga kaawaan, ay iyong binigyan sila ng mga tagapagligtas. Ayon sa iyong saganang kaawaan, binigyan mo sila ng mga. Kaya 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. etc. Mga tagapagligtas. O, ngayon ho ba? Yung bang awa ng Diyos nagpapatuloy ngayon, pakinggan nyo sa 3, versikulo 5 ng awit, Sapagkat ang Panginoon ay mabuti at ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-salit lahi. ayun. Kaya yung lahat ng salin lahi, sakop yun ng awa ng Diyos. Dahil sa awa niya, naglalagay siya ng mga tagapagligtas. Malay nyo, isa tayo ron, ano? Hindi ba? May awa ng Diyos naglalagay ng mga tagapagligtas Kaya kung pag-uusap, tagapagligtas, ako kumukulo po sa Biblia, tagapagligtas. Matakot-takot ng dami, walang bilang ang mga tagapagligtas. Si Pablo, tagapagligtas. Ano? Si Pedro, tagapagligtas. Lahat po ng mga ngaral ni Kristo, tagapagligtas ang tawag dyan Ngayon, yung miyembro. Kayo, pwede ba kayong tagapagligtas? Payag kayo? Payag kayo na ayaw kayo? Wala kayong pang-ibig sa kapwa pag ayaw niyong magligtas. Pakinggan niyo sa Santiago 5:19. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay naliliwis sa katotohanan at siya'y papagbalikin loob ng sino man. May pinipili ba rin sa salita na yon? Kung sino man ikay nalilihi sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man. Pinipili ba yon? Sino man kahit sino pwede. Pag nagpabalik loob ka, ay alamin ito na ang nagparabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan. Magliligtas o hindi? Pag magliligtas, tagapagligtas o hindi? Tagapagligtas yun. Sino man, nagpabalik loob ka na, bawa isang lasenggo, nahikayat mong tumilala sa Diyos, tumigil ang pagkalasenggo. Magliligtas ka ng isang kaluluwa sa kamatayan. O di tagapagligtas ka rin. O, payag po kayo. Baka may tutol kayo. Di, itutol nyo. Maganda kung medyo sariwa-sariwa pa sa pinag-uusapan, tututol na kayo. I will open the forum. Magkakaroon tayo ng open forum sa kalagitnaan. Baka tutol kayo sa sinasabi ko. At baka yan hindi nyo matanggap at meron kayong pang-kontra dyan, kontrahin po ninyo, you are welcome. Hindi po tayo nagtatangi ng tao. Basta nakikipag-aral, mahal natin lahat ng kapwa sapagkat yun ay paraan ng Diyos para tayo ay makapaghasik ng katwiran. O, di ba? Pwedeng tagapagligtas ang sino mang kinakasangkapan ng Diyos para magligtas.
Kasi yung tagapagligtas, magliligtas yun eh. Oh. Kaya maraming tagapagligtas sa Biblia. Dami. Ngayon, eto ngayon. Ang daing tagapagligtas. Ano ang pagliligtasan? Ano? Halimbawa, ako, tagapagligtas ako. Halimbawa lang, huwag naman yung sabihin ako'y nagyayabang. Halimbawa, tagapagligtas ako, mangangaral ako. Saan ko kayo ililigtas? Ano ang pagliligtasan ko sa inyo? Kasi iba-iba yan eh. Pag sinabing tagapagligtas, may pagliligtasan sa'yo, saan? O, di, umpisahan natin. Halimbawa si Timoteo, si Pablo, mga unang ministro ni Kristo. Silang itinatawag sa Bibliang mga tagapagligtas. Tanong, saan nila inililigtas ang tao? Pakinggan nyo, sa 26, 17, 20, 18 ng gawa. Na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita. Oh, sinusugo kita sa mga hintil. Sabi ng Diyos kay Pablo, I'm sending you unto the Gentiles. Ano ang gagawin ni Pablo sa mga hintil? Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Ang kaililigtas ng mangangaral. Ililigtas ka sa kadiliman. Aalisin ka sa kapangyarihan ni Satanas, malilipat ka sa kapangyarihan ng Diyos. Tama ho ba o hindi? Ulitin natin ang basa. Pakinggan nyo. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Upang sila ay pagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Kita nyo? Ang mangangaral nagliligtas. Saan ka ililigtas ng mangangaral? Aalisin ka sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya pagka ikaw nakapakinig sa isang mangangaral na nagtuturo ng aral ng Diyos, ano ang magiging kondisyon ng buhay mo? Kolosas 1:13, pakinggan nyo nakasulat. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Kita nyo, ang dahil palang kaligtasan sa Biblia. Siya ang wikang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Yung palang maalis ka sa kadiliman, isang kaligtasan na yan. May maalis ka sa kapangyarihan ng kasalanan, ng kadiliman, ng demonyo. Maalis ka sa kapangyarihan ni Satanas, naligtas ka na kay Satanas. Naligtas ka na sa kasalanan. Pero hindi ibig sabihin, tapos na. Di pa tapos. Iniligtas ka sa kapangyarihan ng kadiliman. Inilipat ka sa kaharian ng Diyos. Nailigtas ka na. Ang kinasangkapan sa'yo, mangangaral. Dinilat yung mata mo para bumalik ka sa ilaw mula sa kadiliman. Ligtas ka na. Saan? Sa kapangyarihan ng kadiliman. Tanong, tapos na ba? Tapos na ba yun? Sabi ng mga Baptist, huwag naman magagalit, may bisita tayong Baptist. Once saved, always saved. Yan. Yan ang tawag nila ron, OSAS. Sabi ng mga OSAS, once saved, always saved. Yan. Saved once, saved forever. Maliho yun. Hindi nag-aaral ng Biblia ang may sabi nun, mga pastor ng Baptist galing sa Amerika. Bakit? Di naligtas ka na sa kapangyarihan ng kadiliman, ano? Inagaw ka na sa kasalanan. Di ikaw ay Kristiyano na. Ligtas ka na ba habang buhay? Ligtas ka na habang buhay? Pakinggan nyo. Sa Hebreo 6:4-6. Sapagkat tungkol sa nanitinsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahon darating. Saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Hindi pala naman once saved, always saved. Ulitin mo natin talata, napakaganda.
sa paraparap tungkol sa mga minsang naliwanagan. Naliwanagan na, hindi pa. Nakaalis na sa dilim, naligtas na sa dilim, hindi pa. Naliwanagan na nga eh. At nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Ba, makatanggap na ng kaloob mula sa langit. At mga nakabahagi ng Espiritu Santo. May Espiritu Santo na. At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Nalasap niya na yung mabuting salita ng Diyos. At ng mga kapangyarihan ng panahon darating. Saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Pwede ho ba yung naugnay na sa Diyos ay mahiwalay pa uli? Pwede. Tinanggap mo na kamo si Kristo. Once saved, always saved. No! Bakit? Nakalasap ka na ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ka ng Espiritu Santo, nakalasap ka na mabuti salita ng Diyos, naalasap mo na yung kapangyarihan ng panahon darating, saka ka nahiwalay sa Diyos, masama pala yung mahiwalay, kaya kailangan manatili ka, di ba? Pwede pa lang mahiwalay eh. Bakit? Pakinggan nyo sa 13:5 ng 2 Korinto, babasa tayo. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Kahit pala nasa iyo na Kristo, pwede ka pang itakwil eh. Yun ba papaliwanag pa mga kapatid? Liwanag. Kaya lang malabo ang Biblia pag sila nagbabasa. Nagtataka naman ako, ba't pag ako nagbabasa, ang liwanag ng dating sa isip ko? Walang contradiction eh. Pero pag sila nagbabasa, ang pangit ng dating, ano? Kaya liwanag eh. Siya sa atin nyo inyong sarili. Sabi ni Jesus sa mga Kristiyano sa Korinto. Kristiyano na yan, ha? Siya sa atin nyo inyong sarili. Subukin ninyo inyong sarili. Kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Di ba ganyan nalalaman sa ganang inyong sarili? Si Jesucristo nasa inyo, maliban na kung kayo'y itinakwil na. Kahit pala ikaw ay na may Diyos na, pwede ka pa rin itakwil. Tama po o hindi? Bakit? Bakit na itatakwil? Basa sa 1 Kronika 28:9. At ikaw sa mga na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong anak at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng pusang pag-iisip. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naalaman ng lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakilanman. Maliwanag mo ba? Wala nang paliwanag, kailangan din eh. Na itatakwil ba yung medyos na? Na itatakwil. Sabi kay Solomon, kung hahanapin mo siya, masusumpungan mo siya sa'yo. Ngunit kung ipababayaan mo siya, itatakwil ka niya. Magpakailanman. Oo ba itong sinasabi ng Baptist na ito? Biblically speaking, malaking kalokohan to. Patutunayan ko sa lahat ng pastor ng Baptist, hindi totoong once saved, always saved. Dahil kahit may Diyos ka na sa puso, pagka pinabayaan mo siya, iiwan ka niya, tatakwil ka niya, magpakailanman. Nakita niyo si Judas? Nakita niyo si Ananias at si Sapphira? Nakita niyo si Himeneo at saka si Alejandro? Nakita niyo yung mga natiwalag na mga unang Kristiyano dahil sa gawang hindi maganda, may Diyos yun. Nakatanggap yun. Si Judas nga, nagmimilagro pa eh. Di ba? Bumubuhay ng patay si Judas. Binigyan siya ng karapatang magmilagro, pero naghumiwalay pa siya sa Diyos eh. Kaya, alam niyo, pag-uusap, pagliligtas mga kapatid, may pagliligtasan eh. Ang tao, kagaya ni Moises, kagaya ng mga ministro, ni Pablo, ni Timoteo, pwede silang magligtas. Saan nila pwede kang iligtas? Sa kapangyarihan ng kadiliman. Aalisin ka doon sa kasalanan. Sa pamamagitan ng aral na kanilang ituturo, unti-unti kang mahihikayat na umalis sa kasalanan. Kaya tinatawag sila ng Biblia mga tagapagligtas. Pero, sa araw ba ng pagpaparusa ng Diyos? Pag magpaparusa na, kaya ka bang iligtas ni Moises?
Ako kaya kita iligtas. Oh. Basahin natin ang sagot. Bagaman si Noe, Sino po si Noe? Sino po si Noe? Kilala niyo po ba si Noe? Oh, tingnan natin kung sino muna si Noe. Sa Pedro. at ang dating sanglibutan ay hindi pinatawan. Tatagwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katuwiran at nakasama ng ibang pito pa. Oh, iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran kasama ng ibang 7 pa. Therefore, si Noe pala mangangaral, ano? Natatanggap nyo si Noe mangangaral? Sabi ng Biblia. O ngayon, pagdating ng paghuhukom, anong sabi tungkol kay Noe? Basa. Bagaman si Noe, si Daniel, Sino si Daniel? Di ba si Daniel ay propeta ng Diyos, ano? Si Noe, mangangaral. Si Daniel, propeta. Yung isa. at si Job, Ayun, si Job. Ano mo si Job? Isang mabuting lalaki ng Diyos si Job. Pa? Tatlo ito. Magagandang mga ginanap na kasaysayan nito. Si Noe, si Daniel, at si Job. Bagaman sila'y naroon sa paghukom, ano? Ulitin mo. bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangat doon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Ano? Hindi sila magliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. O kita nyo, pwede bang magligtas si Noe ng anak niyang babae o lalaki? Pagdating ng paghukom, maililigtas ka ba ng tatay mo? Kahit na ang tatay mo si Moises, di kanya kayang iligtas. Si Daniel, si Noe, si Job, nandun, buhay ako, sabi ng Panginoon. Hindi sila makapagliligtas ng kanilang anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang, Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. ayun, maliligtas nila yung kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang pagiging matuwid because of their own righteousness. Kita nyo. Kaya pag ang pag-uusap na, pagliligtas na, pag ililigtas na sa parusa, hindi tayo uubrang magligtas. Kaya ito, pag magliligtas na sa parusa, hindi pwede ito. Ito. Alam nyo kung sino pwede dyan? Dalawa lang. Yung ama at saka yung... Pero wag mo ipapasolo kay Kristo. Antikristo ka niyan. Bakit? Pakinggan nyo. Unang Juan 2:22. Ito ang Antikristo. Sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Sino ang Antikristo? Ang tumatanggi sa ama at sa anak. Para wag kang Antikristo, tanggapin mo yung ama, tanggapin mo yung anak. Para wag kang maging Antikristo, tanggapin mo yung anak, tanggapin mo yung ama. Tama po o hindi? Pakinggan nyo ang sabi ni Kristo. 14:1 ng Juan. Huwag naguluhanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ilan? Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya na kayo sa akin ba? Eh yung honest, isa lang. Delikado kaligtasan nyo. Kung ako magmamadali na akong umalis, maghahanap ako ng mas tama. Eh, biro mo, yung isa, husus lang. Dapat dalawahin mo. Hindi po pwede yung ama lang, hindi pwede yung anak lang. Pareho yun. O Antikristo ang tumatanggi sa ama at sa anak. Magsisampalataya kayo sa ama, magsisampalataya kayo sa akin. Ang wika ni Jesus. Kaya yan dalawang dalawang makapangyarihan pagka magliligtas na sa parusa. Ayan. Tanong natin ganito. Kung ang tao, mga ministro, mangaral ng Diyos, pati miyembro, pwedeng magligtas, ano? Pwede siya magpabalik loob. Eh, ililigtas natin sila sa kasalanan, sa bisyo, sa kapangyarihan ng kadiliman, pwede nating mailigtas ang ating kapwa. Pwede natin mahila sila sa liwanag. Ang tanong ganito, kung si Kristo naman ang magligtas, saan naman siya nagliligtas? Saan? Ano ang pagliligtasan ni Kristo sa mga ililigtas niya?
Unang-una nang magkatawan tao siya sa Israel, ito ho ang tungkulin niya noon. Sa 15:24 ni Mateo. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, Sumagot si Jesus at sinabi, ano sabi? hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Ano unang-unang sinugo si Kristo? I was not sent, but for the sheep that were lost in the house of Israel. Hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang naligaw sa bahay ni Israel. Aanin niya yung mga tupa sa Israel, aanin niya. Pakinggan niyo sa Mateo 1. At siya'y mga anak, At siya'y manganganak ng isang lalaki. at At ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus. bakit? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ano ang unang tinungkol ni Jesus? Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Mata niya, si Jesus, pagka nakilala mo, unang-una ililigtas ka niya sa kasalanan. Aalisin ka sa pambababae, pagsisinungaling, pagsusugal, bisyo, marami. Itong tinanggap ko po, Panginoon Jesus. Nung tanggapin ko pa, hallelujah, praise the Lord. Kaya laki na itong yung mga nangyari. Oh my God! Wala naman tinitingnan ko, wala naman luha. Artista lang naman eh. Oh, bakit hindi? Nakatanggap ba ng Jesus? Hindi. Bakit? Ako ay tumatawid, pupunta ako sa pastoral house sa Novaliches. No ako ay tumatawid, may dumadating na jeep, 120 kurbada ang takbo. Binangga ako. Merong 50 meters, tumilapon ako ng ilang ulit na pabalik-balik na gano'n. Sabi niya gano'n. Nung makita ko yung jeep, wasak yung unahan, pati makina, wasak. Ako ho, dahil ito isang gasgas, wala ako sa katawan. Nawasak yung jeep, nawasak. Siya hindi nagkagalos kahit isa, tumilapon pa lang pagkalayo-layo. Ano yun? Kwentong barbero yun. Oh, natanggap mo ba yung Jesus na magliligtas sa kasalanan? Hindi. Himalay ka naman, himala. Tinanong ko sa Diyos kung alin ba ang dapat ko sa mga relihiyon. Sinabi ka sa akin ng Diyos, buksan mo sa channel 13, binuksan ko ika. Nakita ko ika ang beloved evangelist nagsasalita at ang himala ko ng mga himala, hindi pa nakasaksak yung TV ko. Sino nakasaksak? Biro mo, si Kristo ng takuan, tumalab yung pako o hindi? Oh, tama hindi. Si Juan Bautista nung tagayin sa leeg, naputol o hindi? Si San Esteban nung batuin, napatay o hindi? Ito mga ito, incredible hook. Hindi tinatabla ng bala, patalim, jeep, nawawasak ang jeep, hindi. Natanggap mo na ba yung totoong Kristo? Si Kristo nang dumating sa Israel, ang pangunahin niyan tutungkulin, tatawagin mo ang wika ang kanyang pangalang Yahshua o Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang laki-laki ng kutob ko, hindi ka naligtas sa kasalanan. Kung gaano kalalim na kasinungalingan yung pinagsasabi mo. Hindi naman din kasaksak yung TV, gumana. Matindi. Alam niyo, kung di kayo magsusuray, mapagmumuko kayo eh. Si Kristo, pag tinanggap mo, ililigtas ka sa kasalanan. Aalisin ka sa pagsisinungaling. Ito mga ito, ang unang natutunan, magsinungaling eh. Bino mo. Ate, ako po eh, hindi na humihinga. Pero may hands po ako ng mahal na pastor. Paano mo nalaman? Hindi ka na pala humihinga. Ang tindi mo. Ako nagiging palang alam nyo kasi, mahigit pa riyan ang darating sa bansang ito.
Marami pang sinasabi sa Biblia hindi natutupad. Mas matinding pandaraya ang darating. May magpapababa pa nga ng apoy mula sa langit eh. Eh baka pag nakakita kayo yung propeta, mula ang propeta, nagpapababa ng apoy, baka sumama na kayo. Hindi mo pabababain apoy sa langit. Isipin mo, pagka hindi ka na-converte talagang matatag ka na lang. Eh ako, kahit pababain mo ng apoy mula sa langit, kahit anghel papababain mo, hindi ako maniniwala. Bakit? 1:8. Pakinggan nyo. Tatapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang nangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ano sabi ni Pablo sa mga membro na una? Kahit isang anghel mula sa langit, mangangaral sa inyo, anumang ebanghelyo iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Kaya kasumpa-sumpa yung mga papanggap na incredible. Daig pa si Jesus. Hindi madadaig si Jesus. Si Jesus tinablan ng pako. Pako lang una. Siya, 48 na Armalite, walang tumalab kahit isa. Nagbalikan sa mga sundalo. Kaya, alam nyo, kung may talagang Jesus na natanggap ang tao, hindi ka magkakaganon eh. Ililigtas ka sa kasinungalingan nitong si Kristo na tagapagligtas. Unang-una, ililigtas ka sa kasinungalingan. Saan pa? Huh? Pagka yung Kristong tagapagligtas na kilala mo, higit sa lahat, saan ka ililigtas noon? Pakinggan nyo sa isang talata ng 1:18 ng Sefanyas, ganito ating mababasa. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gitungan ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapahutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupot sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho sapagkat wawakasan niya o isang kakilakilabot na wakas ilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Pagdating ho ng pagwawakas, mga kapatid, kahit ang kanilang ginto, ang sabi ng Biblia, kahit ang kanilang pilak man, hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Sabi ng Biblia. Hindi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho sapagkat siya'y gagawa ng isang wakas. Oo, isang kakilakilab na wakas nilang lahat na nananahan sa lupain. Therefore, doon natin kailangan si Jesus. Wala nang pwedeng magligtas doon kahit sino eh. Kahit pera, kahit pila, kahit tatay, kahit nanay, kahit kapatid, kahit sino pa. Kahit mangaral, di kita pwede iligtas doon. Sino ang tagapagligtas doon? Si Jesus. At saka, ang Diyos na buhay na tagapagligtas ng lahat ng tao. Lahat ng tao in the sense na wala pa si Jesus, nagliligtas na ang Diyos. At yung lahat ng taong nabuhay bago dumating si Jesus, ililigtas yon ng Diyos na buhay na siyang Ama ng ating Panginoon Kristo. Saan ang pinal na pagliligtas? Doon sa puot at galit ng Diyos, doon sa araw ng paghukom. Doon tayo ililigtas. Hindi sinabi sa Biblia, sumasampalataya kay Jesus, kahit mabangga ng aeroplano, mawawasak ang aeroplano pero hindi ka magagasgasan. Meron bang ganon? Wala sa Biblia, no? Ang katunayan, yung mga unang Kristiyano, nagkakasakit din eh. Ha? Gulo mo, dahil sa pagpapagal kay Jesus, nagkasakit si Epaprodito. Dahil sa pagod, kamimisyong, kalilibot, kapapangarap, nagkasakit si Epaprodito ng grabing sakit. Eh, itong mga ito, pag sila pinaniwalaan mo, hindi na sila mamamatay eh. Bakit? Hindi tinatamaan ng bala. Walang sakit. Hindi na mamamatayan. Kaya siguro sa mga puntong ito, mga kapatid, dapat tayo mag-ingat. Pag-aralan natin ang Biblia at litisin natin ang sinasabi kung tumatama sa mga pinagsasasabi ng mga pastor ngayon. Unang-una, ilan ho ang tagapagligtas sa paghukom? Ilan? Ang Diyos na buhay at saka ang anak ng Diyos na buhay. Sila ang makapagliligtas sa tao sa araw ng kapuotan ng Panginoon. Ang tanong, sino ang ililigtas? Di ba magandang tanong yung sino?
saka natin aalamin kung paano. Ang pagliligtasan, alin? Yung kapuotan ng Diyos. Ang tagapagligtas, ang Ama at saka yung Anak. Ang tanong, sino ililigtas? Sino yun? Ang Panginoon ay katanggapin mo bilang personal na tagapagligtas. Pansariling tagapagligtas. Personal, ha? Isa na naman termino ng Hindi ko kasi matawag ng magandang tawag eh. Masama kasi sa Diyos yun eh. Sasabihin ko pa ba mga reverendo yung mga yun? Eh masama sa Diyos yun eh. Sasabihin mo pa kagalang-galang, reverendo, manluloko na. Pakinggan nyo sa Biblia. Igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti. Mabuti ba? Igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti. Kaya hindi ako tatawag na reverendo doon sa mga yun. O ngayon, may magliligtas, may pagliligtasan. Sino ang ililigtas at paano maliligtas? Personal ba? Hindi pwede personal eh. Hindi ba yung personal, pagka tinawag personal property, iba sa real property. Ang real property, gaya ng real estates, pwedeng isalin at pwedeng gamitin ng iba. Somehow, in the other side of it, pag tinatawag na personal property, pang sarili ko lang yun. Ako lang ang pwedeng gumamit ito. Halimbawa, sipilyo. Papahiram ko ba yun? Hindi, tawagin mo na ako maramot. Ba't ko papahiram yung sipilyo ko? Mamaya, may hepatitis B ka, dinahawa pati ako. Kaya yung sipilyo ko, personal property ko yun. Di ba? Yung brief. Ba't kung may gonorrhea ka, papahiram kita, di pati ko nahawa ng gonorrhea. Magkakatulo tayo dalawa. Hindi ko papahiram yung personal property ko. Si Kristo, kung personal na tagapagligtas, pwede ko bang mahiram? Kung ikaw ang meron personal, paano pa magiging akin? Eh, personal mo na pala. Kaya termino lang, hindi marunong gumamit yung mga pastor na yan. Alam nyo, dapat itawag dyan pastro. Hindi pastor, pastro. Hindi man pwedeng tawagin pastor kahit ng kalabaw. Bakit? Pastor ng kalabaw, hindi pwede niya mga yan. Kahit pastor ng kambing, hindi pwede. Bakit? Yung tao, inililigaw niyan, kalabaw pa hindi. Mag-isip kayo. Kung yung tao na pinakamataas na nilikha ng Diyos, kaya nilang iligaw, pati asawa nila at anak. Kalabaw pa hindi iligaw. Walang takot yung mga yun eh. Mga pastor na walang takot, 12 ni Judas. Pakinggan nyo. Mga pastor na walang takot, na nagpapasabsab sa kanilang sarili. Mga Hanapap na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin. Mga kahoy sa tagilaw na walang bunga, na makalawang namatay, na binurot pati ubat. Sa mabangis na alon sa dagat. mababangis na alon sa dagat yung mga pastor na yan. Na pinagbubula ang kanilang sarili kanilian. Ganyan yung alon sa dagat. Yung dumi niya, siya nagkokos na bumula yung kanyang dumi. Ganun yung pastor na walang takot. Sila rin ang nagkokos nung kanilang kahihiyan. Baka takot na kahihiyan yung pinaggagawaan nyo yan. Tapos, mga bituing gala. Bituing gala. Ano yung sabihin bituing gala? Bawat bituin, meron lalagyan. Meron definite place. Itong mga ito, bituing gala. Walang talagang paninindigan ang ibig sabihin kahit ano marinig, pulot sa Amerikano, pulot sa Alemanya, pulot sa Roma, pulot lang sila ng pulot. Kanya-kanya sila, kaya pare-pareho sila na napagpupulot eh. Kaya yan, madaling katulan. Pag tanga yung pinulutan, tanga rin yung namulot. Tama, hindi. Siyempre, ang napulot mo, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, amen, praise the Lord, glory to Christ, Jesus, glory to God. Di ba, pogi ako mga kapatid. Amen, sabi naman, glory to Christ, Jesus, purihin natin, Panginoon. Ha? Di ba pare-pareho sila? Manood ka. Pare-pareho may ganun. Pangalan ng Jesus. Pinalalayas yung demonyo, tigas ng ulo ng demonyo. Dinidikdik ka sa pangalan ng Jesus. Kasano?
ang dami na. Ay, pa, yung kakakanon po yung demon possessed daw. Eh, sabi ko nga, ang dali namang umupa ng demon possessed eh. Maghanap pa ng tao, tapos paartihin mo. Kaya ko rin yun, hoy. Kaya hindi ka panipaniwala yun eh. Kaya ako, ang problema ko sa puso, sapin-sapin eh. Ang iniisip ko, paano ko kaya maaagaw itong mga taong ito? Niluloko. Kung ako lang maraming pera, lahat ng istasyon sa radyo at lahat ng TV station may programa ako para mapakinggan ako ng buong Pilipinas. Wala lang kong pambayad na marami. Eh, kung ako lang maraming pera, araw-araw lalagay ko mula umaga, tanghali, gabi, may broadcast ako. Hindi pwedeng hindi mo ako mapanood. Channel 2, andun ako. Eh, ayaw mo sa akin. Lilipat Channel 4, andun uli ako. Oh. Lilipat ka sa Channel 7, andun pa rin ako. 5, pumunta ka, andun pa rin. Oh, pag makikinig ka na, pagdating sa 13, kasi mula pa kasi nung unang tinatawag ng Diyos mangaral, mahirap eh. Mahirap lang. Si Pedro, mangingisda. Si Andres na kanyang kapatid, mangingisda rin. Oh, mga ordinaryong mamamayan. Ang natatangi lang sa mga apostol, si San Pablo, abogado eh. Si Lucas, doktor. Hindi naman apostol si Lucas, evangelist yun. Oh. Ngayon, sino ililigtas? Personal ba ililigtas? Tignan natin, oh. Tapos, pag iniligtas, saan dadalhin? Sa langit o sa lupa? Sabi ng saksi, sa lupa. Sa lupa raw. Ang paraiso raw sa lupa. Tanong ko, asan ba talaga paraiso? Sa lupa ba? Ito ikaw ang lupa. Ito mamanahin ng maaamo. Babasa yung 5:5 ng Mateo. Mapalad ang maaamo, mamanahin nila ang lupa. Nung nakabasa ng lupa, ito na yon. Ano gagawin daw dito? I-renovate daw ito, bubuldeserin. Pagagandahin daw ang lupa. Yung ilog Pasig, mabubuhay uli ang piso sa Pasig. Ayan. Yan ang pangarap ng mga saksi ni Jehovah. Ngayon, aalamin natin, kung maliligtas tayo, saan tayo pupunta? Kung maliligtas tayo, alin ang maliligtas sa atin? Kaluluwa, katawan, o espiritu? Alin? Kung maliligtas, saan dadalhin? Saan dadalhin? Sa langit, sa lupa, sa purgatorio, o saan? Alamin po natin yan. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Bakit natin kailangan ang kaligtasan? Kailangan natin ang kaligtasan dahil ang lahat ng tao ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Ayon sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi lang pisikal, kundi kamatayang espiritual. Dahil sa kasalanan, ang tao ay walang kakayahang iligtas ang sarili sa pamamagitan ng mabubuting gawa o religiyon. Kaya, ipinadala ng Diyos si Jesucristo na namatay at muling nabuhay upang tubusin ang tao. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, hindi bayad, at tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod kay Kristo. Ito ang taning daan upang mapatawad ang kasalanan, magkaroon ng bagong buhay at magmana ng buhay na walang hanggan. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.